Hinihikayat ng Department of Education o DepEd na huwag nang magsilbi bilang Board of Election Tellers o BET ang mga guro na may mga kamag-anak na kumakandidato sa kanilang lugar. Ayon sa kagawaran, ito ay upang maiwasan ang anumang conflict of interest. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Iginiit ng Department of Education o DepEd na mananatiling non-partisan ang mga miyembro ng kagawaran, lalo na ang mga guro na voluntaryo magsisilbi sa eleksyon sa Mayo. Kaugnay nito, hinihikayat ng kagawaran ang mga guro na may kamag-anak na tumatakbo sa halalan sa kanilang lugar na huwag nang magsilbi bilang Board of Election Tellers o BET upang maiwasan ang anumang conflict of interest. And this is precisely the reason for these policies that we are having, because they actively assist in the conduct of the electoral exercises. Kaya dinidemand talaga namin yung political neutrality. Ayon sa DepEd, magsusumiti sila ng panukala sa Civil Service Commission na ipagbawal sa mga guro na magsilbi bilang election tellers kapag may kumakandidatong kamag-anak. Ayon kay Secretary Leonor Briones, may mga guro na hindi talaga nagsilbi noong nakaraang eleksyon dahil may mga kaanak silang kandidato. Ang iba naman ay nagpalipat ng lugar na pagsisilbihan. Ayon naman kay Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition o TDC, ipinagbabawal talaga ang partisan political activities tuwing eleksyon. Aniya, kung sa tingin ng mga guro ay makakatulong ito sa partido o kandidato na kanilang susuportahan, may karapatan naman ito na mamili kung magsisilbi sa eleksyon o hindi. Basta lang matiyak na hindi gagamit ng resources ng gobyerno. Nagpapatawag ba siya halimbawa ng PTA meeting, tapos sasabihin niya na, mga nanay, mga tatay, ito ang iboto ninyo. Sa tingin ko naman, pangit naman yun. Pero ayon kay Basas, dapat bigyang kalayaan ang mga guro na mamili kung ano ang kanilang gagampanan sa darating na halalan. Yung right kasi ito, we cannot just tell the teachers not to campaign or not to volunteer kasi parang may preference kasi yung mga tao. Okay na kailangan ibigay natin sa kanya yung ganong karapatan. Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue.